New details this morning on the deaths of Fast and Furious star Paul Walker and his friend killed in a fiery car accident over the weekend. Noong November 30, 2013, nagulat ang buong mundo sa balitang pumanaw na dahil sa isang malagim na aksidente ang aktor na si Paul Walker. Ang buhay ng aktor ay natapos sa isang iglap nang masangkot ito sa isang car accident na talaga namang nagbigay ng lungkot sa entertainment industry sa buong mundo, lalong-lalo na sa kanyang mga fans na nagbigay pa ng kanilang pakikiramay at mga tribute sa kanilang iniidolo. Sa video na ito ay ating pag-usapan ang mga huling sandali ni Paul Walker bago maganap ang malagim na aksidenteng tumapos sa kanyang buhay. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Bukod sa pagiging isang sikat na American actor na gumanap bilang Brian O'Connor sa Fast and Furious franchise, kilala rin si Paul William Walker IV bilang isang philanthropist. Itinatag niya ang Reach Out Worldwide na naglalayong tumulong sa mga biktima ng mga kalamidad sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kaya naman noong November 30, 2013, nag-organisa ang kanyang foundation ng isang event para makalikom ng pera upang tulungan ang mga Pilipinong nasa lanta ng bagyong Yolanda. Kasama ang kanyang kaibigan at kapartner sa negosyo na si Roger Rodas, nagdesisyon silang sumakay sa isang sports car para sa isang mabilis lamang sana na joyride. Si Rodas ay dating professional race car driver kaya naman siya ang nagmaneho ng sasakyan habang co-driver naman si Walker sa kulay red na 2005 Porsche Carrera GT. Bandang alas 3 ng hapon ay tinatahak na ng dalawa ang bahagi ng Hercules Street sa Valencia neighborhood of Santa Clara, California. Nang umalis ang dalawa, hindi sumagi sa kanilang isipan na ang kanilang biyahe pala na ito ay mauuwi sa isang malagim na trahedya. Ayon sa opisyal na report ng Los Angeles County Coroner's Office, minamaneho ni Rodas ang ganyang sports car sa bilis na aabot sa 160 km per hour, kung saan ang speed limit sa kalsada na ito ay 72 km per hour lamang. Sa hindi inaasahang pangyayari, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sinasakyan hanggang sa sumadsad na nga sila sa kanang bahagi ng sidewalk ng kalsada at tuloy-tuloy na bumangga sa poste at isang puno. Nauna nga rito ang driver's side. Dahil na rin sa lakas ng impact ng kanilang pagbangga, muling umikot ang sasakyan at sa pagkakataong ito, ang passenger side naman ang humampas sa puno. Dahil na rin sa malakas na impact ng pagbangga na ito sa puno ay halos mahati na nga sa dalawa ang sasakyan at narinig rin ang pag-crash ng sasakyang ito maging sa charity event na halos kalahating kilometro ang layo sa pinangyarihan ng crash site. Base sa footage na kuha mula sa CCTV, makikita na ilang segundo lamang ang nakalipas mula nang sumalpok ang kotseng sinasakyan ni Paul Walker ay bigla na nga itong nagliyab. Bandang 3:31 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang 911 ukol sa aksidente. Kasunod nito ang pagdating ng mga bombero ng Los Angeles County Fire Department. Agad ding rumisponde ang Los Angeles Sheriff's Department sa malagim na trahedyang ito. Kalaunan nga ay dineklarang patay ang dalawang sakay ng Porsche. Ayon sa medical reports, nakasaad na namatay si Paul Walker dahil sa kombinasyon ng thermal exposure at traumatic impact injuries. Dahil na rin sa lakas ng pagkakabangga ng kanyang sasakyan at sa pagliyab nito ay hindi na makilala ang katawan ng aktor dahil nga nasunog na ito. Maging ang kanyang mga organs ay hindi na nga raw pwedeng i-donate. Base sa mga autopsy report, nagtamo rin ng multiple fracture si Walker kabilang ang kanyang panga, collarbone at kaliwang braso. Napag-alaman din na mayroon pang small amount of soot sa kanyang trachea, isang indikasyon na posibleng buhay pa ang aktor matapos ang initial impact. Samantala, nagtamo naman ng multiple traumatic injury si Rodas sa kanyang lieg, ulo at dibdib at agad na binawian ng buhay nang maganap ang aksidente.
Wala namang traces of alcohol o kahit na ng ipinagbabawal na gamot sa katawan ng parehong biktima. Matapos magsagawa ng masusing investigasyon ang crime scene officials, nadiskubre nila na may ilang parte ng mga sasakyan ang nawawala. Makalipas nga ang ilang araw, 2 lalaki ang nakasuhan at nakulong ng 6 na buwan dahil sa pagnanakaw sa crash site. Samantala, ibinahagi naman sa mga reporter ng mga kaibigan ni Paul Walker ang huling sandali ng aktor at kung paanong sinubukan nilang isalba ang kaibigan mula sa nagliliyab na sasakyan. There was nothing. We tried. We went through fire extinguishers and So sorry. That was the last thing Paul said, is right before they exited the driveway, he looked at some of the guys with the Ferraris and everything else. He goes, "Hey, I'll be right back in 5 minutes." That was the last words I heard. Matapos ang malagim na trahedya na ikinasawi ni Paul Walker at ng kanyang kaibigan na si Roger Rodas, nagsimula ng mag-imbestiga ang mga kapulisan upang alamin ang posibleng dahilan kung bakit humantong sa malagim na aksidente ang dapat sana'y joyride lamang ng dalawa gamit ang sports car. Ayon sa kanila, sobrang bilis ng kanilang pagpapatakbo kaya naka-impact ito sa nangyaring aksidente. May teorya din ang kapulisan na maaaring nakikipagkarera ang mga ito subalit wala naman silang makita na ikalawang sasakyan sa mga kopya ng CCTV. Samantala, kumuha naman ng private investigator ang pamilya ni Paul Walker para magsagawa ng hiwalay na investigasyon upang mabigyang linaw ang totoong nangyari. Isa sa mga nakita nilang dahilan ay mga botched dots. Ito ay mga round non-reflective pavement markers na nagsisilbing mark lanes sa mga highway at arterial roads sa United States. Ayon sa mga ito ay nagkaroon sila ng solid theory kung saan kapag napadaan daw ang isang matuli na sasakyan sa mga road dots na ito, malaki ang posibilidad na madudulas ang gulong nito at mawawala ng kontrol ang driver ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, ang Porsche Carrera GT ay kilala bilang equipped ng low-profile racing tire at sinasabing isa sa dahilan kung bakit mahirap nga itong i-drive. Sinasabi ng mga stunt expert na malaki ang naging impact ng mga butt dots sa naganap na trahedya. Dagdag pa nga rito ang report na nagpadala ng memo ang Porsche sa lahat ng dealership way back 2004. Sa memo nga ay nakasaad ang warning ukol sa control problems ng Carrera GT model dahil sa malakas nga na makina nito kaya't hinihikayat nila ang lahat ng mga driver ng sasakyan na ito na maging mas maingat. December 14 nang maganap ang isang private funeral para sa yumaong si Paul Walker sa Forest Lawn Memorial Park sa Hollywood Hills. Ayon nga sa mga sources ay kabilang sa mga nagbigay ng kanilang pakikiramay ang mga artistang kaibigan at nakatrabaho ng aktor. Kabilang na sina Tyrese Gibson, Ludacris at Michelle Rodriguez. Naging madamdami ng tagpo na ito para sa lahat ng kaibigan at kapamilya ng aktor. Hindi nila inakalang ang buhay ni Paul Walker ay matatapos ng katulad sa mga eksena sa kanyang mga pelikula na The Fast and Furious. Samantala, matapos ang masusing investigasyon ay kinumpirma naman ng Los Angeles Sheriff's Department na ang rason sa malagim na trahedyang ito ay ang sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Rodas na hindi safe sa ganitong road condition at sa mga naluluma na rin ng mga gulong ng kanyang sasakyan. Taong 2016 naman, idinimanda ng nooy 16 years old na anak ni Paul Walker na si Meadow ang kumpanya ng Porsche dahil sa di umano'y wrongful death na nangyayari sa kanyang ama. Sinisisi ng pamilya ni Walker ang manufacturing and design ng sasakyan at ito raw ang naging dahilan sa naganap na aksidente na ikinamatay ng kanilang kaanak. Ayon sa reklamo, kulang di umano sa safety feature ang 2005 Porsche Carrera GT na dapat ay normal na mayroon lalo na sa mga ganitong mamahaling sasakyan. Sinabi rin nila na poorly welded ang mga reinforcing bar ng side doors ng sasakyan at gawa lamang sa mahihinang klase ng mga materyales na ginagamit rin sa mga mumurahing sasakyan. Sinabi sa reklamo na dahil daw sa seatbelt design ay natrap si Paul Walker sa loob ng sasakyan. Mayroon di umanong indikasyon na buhay pa ang aktor sa buong 1 minuto at 20 segundo.
matapos ang pagbangga ng kanilang sasakyan at bago nga itutuluyang magliyab. Makalipas naman ang 2 taon ay nagkasundo ang kumpanya ng Porsche at ang pamilya ni Paul Walker sa isang undisclosed amount bilang settlement. Si Paul Walker ay isang car enthusiast kaya naman bagay na bagay sa kanya ang kanyang role sa Fast and Furious franchise. Noong naganap ang aksidente, kasalukuyang ginagawa nila ang panibagong sequel ng pelikula. Matapos na pumutok ang balita tungkol sa mapait na sinapit ng aktor, agad namang sinuspinde ng Universal Pictures ang production ng pelikula at inanunsyo na idodonate nila ang lahat ng kinita ng Fast and Furious 6 sa charitable organization na itinayo ni Paul na Reach Out Worldwide. Para naman mapanatili ang pelikula sa malapit na original character ni Paul, si Caleb at Cody Walker ang gumanap sa mga natitirang scenes para sa Furious 7 para sa role ni Brian O'Connor. Dahil na rin sa pagiging double ng mga kapatid ni Paul at sa karagdagang CGI, naging matagumpay ang production ng naturang pelikula at naging tribute na rin ito para kay Paul Walker at sa kanyang karakter na si Brian O'Connor. Ang maagap na pagpanaw ni Paul Walker ay hindi naging katapusan ng kanyang karera. Sa katunayan nga ay ilang pa mga pelikula na pinagbidahan niya ang nailabas matapos siyang masawi. Kabilang na nga rito ang mga pelikulang Hours at Brick Mansions. Dahil sa kanyang karakter na Brian O'Connor sa Fast and the Furious franchise, naging maganda ang takbo ng kanyang karera at siguradong mananatili sa puso ng mga fans ang kanyang kontribusyon lalo na sa entertainment industry. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.